namamahalang pari at ang mga Pariseo kay Pilato. Sinabi nila, natatandaan po namin na noong buhay pa ang mapagpanggap na iyon, sinabi niya na mabubuhay daw siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Kaya mabuti sigurong pabantayan po ninyo ang kanyang libingan sa mga susunod na araw. Dahil baka nakawin ng mga tagasunod niya ang kanyang bangkay at ipamalitang nabuhay siya. Kapag nangyari ito, mas magiging masahol pa ang pandarayang ito kaysa sa lunguna. Sumagot si Pilato sa kanila, may mga gwardiya kayo. Kayo na ang magpabantay ayon sa nalalaman ninyo. Kaya pumunta sila sa libingan at tinatakan nila ang bato na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas at nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong mga salita. Itinan po natin dyan, ito po sabi niya sa verse 1, sa verse 62, ito po kinabukasan ay araw ng pamamahinga. So that is the Sabbath day. Sa practice ng mga Hudyo, yung Sabbath day po nila, that is Saturday. So right after ng kapatayan ng ating Panginoon, kinabukasan ay Sabbath day. At kanina, nabasa po natin, napakinggan po natin na inilibing ang Panginoon. Okay, nilibing ang Diyos, nilibing yung ating pong Panginoon. At doon sa 66, 65, sabi doon, para makasigurado sila, kailangan nila ng pantatak. Kasi nga, sabi niya, baka nakawin nila yung bangkay. At sabihin nila na ninakaw ng kanya pong mga alagad. At sabi doon, mas lalong magiging may problema. Kaya nilagyan na ng tatak ng isang yung singsing, pantatak para walang makatanggal. Ganun kasi yung sistema doon po sa lumang tipan. Doon sa kingdom. Maging po sa kingdom sa Middle East. Kapag ito'y tinatakan ng hari, pantatak niya kasi yung singsing niya, wala pong makakabali doon sa batas na yon. Not unless na yung hari mismo ang magtatanggal. Okay? So, Black Saturday, ito po minsan nakakalimutan po natin yung pong Saturday. At ang inaasahan po natin, yung pong Easter Sunday, yung muling pagkabuhay. So, ito yung araw sa pagitan ng crucifixion at resurrection ng ating Panginoon. Pagkatapos po niyang may pako, mayroon pong in-between. Ano po yan? Yan po yung pong Holy Saturday, bago resurrection. Amen? At walang himala na nakita. Walang tinig mula sa langit. Tahimik ang lahat. Alam po ninyo, init okay lang po. Hindi na ako magsisigaw para hindi na mainit. Sa ating pong bansang Pilipinas, during Biyernes Santo, Good Friday, yung kaganapan sa surroundings natin. Ako napansin ko yon. Yung bang of course mainit, tahimik, at alam po niyo yung mga dahon, ni halos walang gumalaw, walang hangin. Okay? Kung hindi niyo pa napansin yon, pag sa sunod na Holy Week, pwede kayo umuwi, pansinin niyo yun. Yun yung napansin ko. Tahimik. Walang ingay. At napakainit, walang hangin. Na halos wala kang maramdaman na yung simoy ng hangin during that time. Ewan ko, parang talagang nakikisimpatya yung panahon. Okay? So, walang himala. Walang tinig na narinig mula sa langit. Yung time na yon, yung in between the Good Friday, Holy Saturday, and Easter Sunday. So, dito po, kung atin mo titingnan, Saturday o Black Saturday, ito ba yung biblical? Okay? Yes. It is biblical because ito po yung kaganapan sa pagkapako ng ating Panginoon. The Bible clearly records that happened on this day. Sabi diyan,
ano sabi diyan sa ano? Sa verse 62? Kinabukasan, araw ng pamamahinga. Okay? So, Jesus was crucified on Friday. In Lucas chapter 23, binabanggit po doon that He was buried in the tomb. Okay? Sabi diyan, the tomb was sealed and guarded. Talagang pinabantayan ng para walang makakuha, walang makapaglaw. Ang libingan kasi noon, alam niyo po yung bato na inukit. At doon ilalagay yung bangkay. So, grabe yung kanilang ginawa. Tinakpan na malaking bato upang walang makatanggal dun sa pintuan ng libingan ng ating pong Panginoon. Okay? So yung pong disipulo ng ating Panginoon, okay? Nakaramdam sila ng pagkatakot, nakaramdam sila ng kapighatian. Kasi nga dun sa pagkamatay ng kanila pong guro. Of course, pag tayo po ay may namatayan, maging kaibigan mo, yung best friend mo yan, makakaramdam ka ng bighati, di po ba? Kapag tayo po namatayan, normal lamang po na ikaw ay makakaramdam ng kahit tayo mananampalataya na. It's normal na ikaw ay malulungkot kasi laman to eh. Marunong masaktan. May emosyon. Yung iniwanan ka ng diba? Masakit na. Yung iniwanan ka ng tadhana. Okay? So, nakaramdam sila ng pagkatakot yung mga disipulo. This day, the day after burial and before resurrection, is what we call now the Black Saturday or the Holy Saturday. So, yung pong term ng Black Saturday itself is not found in the Bible. Hindi po natin makikita sa Biblia yung pong term na Black Saturday. Because it will represent the day of silence, waiting, okay, and uncertainty. Black Saturday, ito po ay after ng pagkapako ng ating pong Panginoon at kanya pong pagkalibing. So, Christian began observing the period between Good Friday and Easter Saturday. So, ito po yung pagitan in between ng Good Friday and Easter Sunday. Yung po yung muling pagkabuhay. The word black symbolizes, ito po yung pong kapighatian dahil namatay ang ating pong Panginoon. Okay? Darkness, na para bang nawala na yung pag-asa. Silence, God appeared quiet. Parang tahimik ang Panginoon. And pag-iantay, wala kang makitang kasagutan sa oras na yan. Ito po ay naghahayag kung ano'y nararamdaman ng mga disipulo during that time.